Tamang umaga, gising na sila. Hindi kriminal, pero nakakulong sa kwadradong bakal. May tahanan sila sa probinsya, pero kalahati ng buhay nila tinitiis sa maladisyertong lupa. Kada hakbang sa lupa'y para akong inaalon at nalulunod sa batikos ng mundo sa kung ano lamang ang kaya. Siya si Udong, 10 taong gulang at tubong aklan. Manggagapas din ng tubo ang kanyang tatay at 2 kuya. Bigang-bigan sa mga problemang di masolusyonan agad. Parang Mataas pa kay Udong ang mga tubo, pero eksperto na siya sa paghawak ng gulo. pwede bang umiwas? Hinahanap ang sarili, ngunit di nakakayanan sa ligaw na dinadaanan ko. Saan na to patungo? Ano mang kayod daw ang gawin ng kanyang katawan, kulang pa Saan rin na ito. ako At paano'y bukod sa patungo? pagkain, may utang pa silang binabayaran. Dahan-dahan natin simulan muli ang paghakbang. Dahan-dahan tumingin sa salamin upang makita ang ating kagandahan. Dahan-dahan iangat ang mukha upang masilayan ang payapang kalangitan. Oo, pagod ka na. Pero di Marami ng batas ang nilikha para pigilan ang child labor sa bansa. Pero patuloy itong nagaganap. Laban ka at sabihin, ako naman muna. Kailangang magdoble kayod ni Mang Elyo. Kailangan na ring magtrabaho ni Udong. Dadalanghap sa hangin, pansin Ano mas gusto mo? lagi Laro o ang trabaho? puso. Trabaho. Yeah. Walang malinis. Mas gusto mo magtrabaho kaysa maglaro? Oo. Bakit? Parang maganda ang trabaho. Magkita ka ng pera, kayong laro. Wala kang makakita doon. Gulong-gulo ang isip, saan ba lulugar kapag nagkamali? Grabe sila manghusga. Bakit perpekto ba sila? Huminga ka ng malalim at isipin ang mabuti ang mga desisyong ilalaan para sa kinabukasan nang makapunta sa paroroonan. Mahigit 4 na milyon o isa sa bawat 6 na batang Pinoy ang tulad ni Udong. Mga batang nagpapanggap na matanda, nilalagpasan ng kamusmusan, tumatanda sing bilis ng tubo sa tubuhan. Dahan-dahan tanggalin ang maskara at hayaang tumulo ang bumabad yung mga luha. Dahan-dahan iangat ang mukha upang masalayan ang mga taong ika'y pinapahalagahan. Oo, pagkakana. Pero di ka nag-isa, kaya lumaban ka at sabihin, ako naman muna. Nakauwi na si Udong, pero sa unang araw ng kanyang pagbabalik, hinarap siya ng mapait na katotohanang sa utang sila nakatali.